Nagawa ko ng mga Kristiyano noon ay sa bahay-bahay. Kaya lang, dahil sa paglipas ng panahon, ang nangyari ay nagpalaki sila ng mga grupo, kaya nagkaroon ng mga lakisipan. Pero noon ho, yung mga panahon ng mga apostol ay mga bahay-bahay lang po talaga. Ito na ginagawa. So ngayon po ay ganito po muna set up natin, bahay-bahay, tapos schedule tayo. Ngayon dito tayo sa Santo Tomas, and then next week ho, ang aming pong pananambahan naman ay doon sa Tampo. So, yun po ginagawa natin sa kasalukuyan. At hopefully, kung tayo ay magkakaroon na ng lugar na magsasama-sama tayo, ay maaaring magkita-kita ho yung ibang mga nasa ibang lugar. So, welcome po ang bawat isa, at si Anay, at may pagkakuli kayo kita-kita, no? So, every Bible study lang kasi kami nakakapunta. This is the first time, no? Na nagkaroon tayo ng Sunday pagtitipon. Kaya, salamat sa Diyos at nawa itong tahanan ito pagpalain ng Panginoon. At manahan dito ang kapayapaan at biyaya at pagpapala ng Diyos. So, welcome po. Ilan ba tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ba tayo? 14. Kasama si Utoy. So, komportable naman ho kayo dyan sa inyong pwesto, no? Magba ito'y bahay lamang, ang sabi naman po sa Biblia, ang simbahan ay hindi building. Ang simbahan talaga ay yung ang mga tao, no? The church is the people. Yun po kasi yung talagang mga templo ng Panginoon, ang mga tao. Alam niyo po sa Europa, bagamat doon nung unang mga panahon ay lumaganap doon ng Kristyanismo, pero paglipas ng panahon ay nagbago na yung mga tao. Marami doon mga edipisyo na walang mga dumadalo. Sa katunayan, mas dumami pa nga doon ng ang mga ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat nagpakadalong mga sila na nagpakarunong, ngunit sa kanilang karunungan, naging mangmang sila sapagkat nawala sa kanila ang Diyos. At dahil nga sa lahat ay dinadaan nila sa reasoning, yung mga bagay na hindi nila may paliwanag, kaya nagduda sila na mayroong Diyos. Pero tayo ay naniniwala na mayroong Diyos sapagkat makikita natin sa ating paligid ang mga nilalang niya. No? At hindi ito isang bagay na ginawa o nangyari lamang ng aksidente. Meron talagang lumikha niyan. At ang ating paniniwala, ang lumikha niyan ay ang Diyos na nagsimula sa walang hanggan. At nananatili siyang buhay ngayon. At lahat tayo ay haharap sa Kanya sa panahon na tayo ay mawawala na sa mundong ito. Okay? So, pero bago yan, ay meron po ba kayong nais na ipagpasalamat sa Panginoon? At meron ba kayong nais na ipagpasalamat sa Panginoon? Mag-share. Yung mag-share lang ng ginawa ng Diyos sa buhay natin bilang pagkilala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sino ba? Si Nanay. Mga white lang naman. Pagkipasalamat lang sa Panginoon. Dito lang po kayo sa harap at tayo po online kasi. Para makita naman tayo ng ilang mga kapatiran. Nagpapasalamat sa Panginoon. Dito na ay. Dito ho kayo kasi dito po tayo naka-online tayo. Para makita naman kayo ng mga ibang kapatiran. Dito po sa sa pinakayon. Kita mo siya? Nagpapasalamat sa Panginoon at yung mga hinihiling ko na parang hindi ko kakayanin.
Pagka pag nag-umaga at ako'y nakapanalangin, ay iba na ang aking pakiramdam. Parang ang hiniling sa binigay niya sa akin. Tulad ng aking apo, yung ikapunan. Talagang ako'y, hindi lang ako ayaw kong magalit. At dahil sa kanyang ama ay may sakit. Sabi ko, kung kailan ikaw naman ay nag-aaral, bakit ka naman agad nakaisip ng ganyan? Ano ba naman gagawin mo sa amin? Paano? Tapos sasabihin mo magbubulungan na doon. Ay, paano ka? Saan ka kukuha ngayong amay na rin nakahiga? Wala namang pera. Diyos ko, paano ka kami? Sabi ko, may bakit ka? Talagang may kaloob ang Panginoon. Meron kayong mga apo sige nanay, inyo nang at nandyan basta kayo ako na lang ang bahala. Yung aking apo si Brian, ako na may naawat, may pamilya din siya. May anak Diyos ko, malabirit ko. Sabi ko, siya sige na, napaganyan na paano pa? Bago pagdating doon, kung ano-anong narinig yung salita doon sa kanyang bibi, Diyos ko, ako iimik pa, hindi na ako nakaimik ng usay, pati sinakapitan, hindi na nakaimik. At kaya ako'y tumaling at ako'y nagdasal na ako. Bakit kaya napasupang rin ang akin ako'y parang hindi maganda. Yun, naglabas na. Sabi tayo na sa labas at mainit. Hindi na kami nakapagsalita ng usay. Nag-alisa na lang parang hindi ayos. Hindi ako na may mimik, sabi ko. Mamay, pwede ka naman ang akin naman anak ay aalis pa, maghahanap buhay pa. Pwede ka naman yung dadaanin natin sa wala, sasabihin yung hawak. Pag ano kasi, to, dito na lang sa loob ng bahay. Hindi naman mamay pwede. Pataganahan nyo kami ng 5 buwan para makasundo yung sinasabi ng aking anak. Sabi, ayaw ko nang ako'y napapatawang napapaiyak. Sabi, ayaw ko ikaw ng bulga. Basta dito na sa bahay, basta yun na lang. Long sleeve ang isusuot, marami ako dyan, damit. So, Diyos ko, nagpari ka na, ha? Sabi ko, tayo na. Wala na rin mangyayari diyan, tayo na. Sabi ko sa'yo, magsama ka ulan ninyo mo ngayon yung patinigin na. O, sabi ni Kapitan, sabi, ay, magpasalamat tayo at kabait-bait. Sabi ko, hindi, mabait. Ayun ay parang galit sa kanyang anak. At nag-aaral pa nagtatrabaho pa wala nga namang inaasahin sila may sakit. Parang naunawaan ko ngayon. Ay, parang ako sigaret, parang pasusok. Sabi ko, siya, hindi ba itinakda agad ang kasal? Ay, paano yan? Tinakda ang kasal. Ay, paano saan kami kukuha? Abay, ano kang kaloob ng Diyos, ako'y talagang nanalangin sa Panginoon. Talagang sabi ko'y Ama, tulungan mo kami. Kung saan kami kukuha. Sana'y mairaos namin ang aking apong si Wendel. Sana magkatrabaho kanyang ama. Oo, di nga naman. Nagkatrabaho sa hinabahaba ng ilang buwan. 3 yata yung buwan. Abay, nakakaipon-ipon. Yun. Nung ng Diyos nakapamili na sila ng damit, ay nakasaya pa. Naibili rin ako ng damit. Sabi ko, aba, nakakatuwa. Lahat ay kumpleto na, may mga bigas na bigay ng aking mga pamangkin. Ang tayo, talagang Panginoon ay talagang hindi talagang naaawa sa taong talagang ako isip ng isip. Kung saan, yung palang isip ko ngayon ay yung pala alam ng Panginoon. Talagang, tulad kanina ako nagpunta lang doon sa aking kapatid. Ako yung kaya nagparito ay ako manghiram sa'yo ng batya at huwag na kaming umupa.
Ay 10 daw, ano, isa raw baboy, 10 batya. Ay gaano guys, sa tigal 1 piso. Ay, sa tigal 100 daw. Sabi ko, oo ate, ako na lang ang magbahala sa batiya. Patiga ko yung tungko. Sabi naman ng aking mga papa, yung pamangkin ko, nagbigay sa akin ng pera. Sabi ko, ako'y napaiyak sa ito hindi ako'y talagang magsasabi na sa'yo ng totoo. Ha? Ako'y talagang ang mukha ko ipapara ko na sa inyo at para kayo na may mga hindi iba. Hindi na pira ko kunig sa ibigas na. Naku, oo tiya. Sabi naman ng isa, tiya, bibigyan din kita ng isang sakong bigas para maging salita. Sige, wala ka ng problema. Ano, kumusta? Anong kwarts ka? Hindi magsusuma sa 23. Mamatangin. Hindi ako nagtutuwa sa Panginoon. Ang aking anak ay yun, makakabili daw ng 2 baboy. Salamat po, Panginoon. Bagaman ganyan ang kanyang baisan, parang bagang yun ang kailangan. Sabi ko, bakit yun ay born again, ganyan ang ugali mo? Ano namang binibigay na salita sa akin ako? Tawarin mo po siya. Parang hirap. Ano na? Salamat sa Panginoon sa nangyari sa buhay ninyo. Sabi nga ng Panginoon na hindi pa nga daw natin araw tayo hinihiling sa Kanya ay alamin na yung ating mga pangangailangan. At yung mga pangyayaring yan ay kumbaga hindi nabigla ang Diyos at naghanda na siya kung ano yung mga pangangailangan natin. At alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalapit-lapit para sa pabubuti natin mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga maganda sa ating, sa mga Bible study natin, palagi natin naririnig na may mga bagay na sa tingin natin na hindi maganda, pero ang dulo pala rin ay sa ikabubuti natin. Meron naman mga bagay na sa tingin natin maganda, pero ang dulo naman pala rin ay kapahamakan. So, tandaan natin na ang lahat ng kaganapan sa mundo ito ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos. Pag sinabi po natin soberano, siya ay kontrolado niya ang lahat ng mga kaganapan sa bawat nilikha niya. So walang bagay na nangyayari dito, kahit yung pandemya ang nangyayari sa buong mundo, ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos yan. Hindi nga lang natin maipaliwanag dahil limitado yung ating kaisipan. Pero sa buong mundo, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. At ang mga bawat isang tao, imagine nyo, bawat isang tao na nangyayari sa buong mundo ay alam ng Panginoon. Sa katunayan, kahit nga buhok daw natin ay bilang ng Panginoon. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. At hindi niya pahihintulutan ang isang bagay kung wala siyang dahilan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Katulad ng patutol nanay na sa umpisa parang imposible at anong gagawin. Pero paglipas ng mga ilang buwan ay dumating ang mga tugon sa kanyang kahilingan. Kaya magtiwala tayo sa Diyos, no? Pero ganun pa man, mga bagay na minsan at least na ranasan yung tugon sa Kanya. Pero may mga bagay na minsan hindi tayo tinutugon ng Diyos. Sa panalangin kasi may 3 sagot ang Diyos eh. Una, yung oo, bibigay ko. Meron namang sagot ang Diyos na hindi niya ibibigay. At meron naman na maghintay. So 3 bagay kung paano tumugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Maaring oo, ibibigay ko na. Pangalawa, maaring hindi niya ibibigay sapagkat mayroon siyang dahilan. At maaring maghintay. Maghintay tayo. Kung may mga panalangin tayo, maaring nandun sa huli. Naghihintay niya tayo at darating yung panahon na tutugunin niya rin. Katulad ng binasa natin kanina sa 1 John chapter 5. No? Ano ba daw ang hilingin natin ay ipagkakaloob niya. Pag ito'y kalooban niya, sa ulit at baka makaligtaan ko eh. Kasi naka-related doon sa pagtutuloy na bago ako darating sa mensahe. Sabi po dyan, at kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya, nalalaman natin na pinapakinggan natin tayo ng Diyos, so sabihin,
Kung pinapakinggan tayo ng Diyos, yung Diyos ay buhay. Kasi nakikinig siya eh. Pero kapag patay, walang buhay, kahit pa magsisigaw ka dyan, hindi ka mapapakinggan. Ang nakikinig sa atin yung Diyos na buhay. Espiritu siya, hindi siya bagay. Ang Diyos ay espiritu. Buhay siya. Kaya sabi dito ni San Juan, at kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingan hinihingi natin sa Kanya. Kapag halimbawa, ang Diyos ay tinatawagan natin at siya ay buhay, tutugon siya. So, tutugon ang Diyos natin. Kapag sabi nga ni Jesus, ano man daw ang ating hilingin, ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya. Basta kalooban niya, ibibigay niya. Okay? Pag hindi niya kalooban, ngayon sagot, no. Meron naman na maghintay. So, yun po yung mga panghawakan natin sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, lalong-lalo na kung tayo ay may mga kahilingan sa Diyos. Okay? So, meron pa bang nais magpahabot? Magpapasalamat? Meron bang nais pang magpasalamat? Okay, so yung pong ating kasing gamit ay mga ano yan eh, mga China made. Sabi ka po China. So madali masira. Okay, okay na, kami na tayo. Sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa mensahe ng Diyos. Kung wala na tayong mga patotoo sa Diyos ay sa ating kalagitnaan tayo na dumako sa mensahe ng Panginoon sa hanggang ito. Ang ating pong tatalakayin ay angkop sa ating sa araw-araw. Nung ako po'y magkaisip nung ako po'y ipinanganak sa mundo ito, ay wala pa akong kabatiran sa nangyari. Wala naman siguro pagkapanganak na alam niya ipinanganak siya, di ba? Hindi natin alam na tayo ipinanganak na. Ngunit paglipas ng panahon ay nagkaroon tayo ng kamalayan nung tayo ay sinisimulan ng turuan ng ating mga magulang, ng ating mga kamag-anak, at hanggang sa tayo ay mag-aral na. Nung tayo nag-aaral na, maraming mga katanungan sa buhay natin na nasasagot sapagkat matanong tayo eh. Lagi tayo nagtatanong ng bakit, ano. Yun yung ating mga madalas na sinasabi sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang, at maging sa ating mga guro. Maging sa ating mga kaibigan, lagi tayo nagtatanong ng mga kailan, ano, bakit, saan. Itong mga katanungan ito ay tuloy-tuloy na nangyayari sa atin sapagkat may mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Nung tayo nag-aaral, mayroon na tayong mga nalalaman patungkol sa kahulugan. No? Ano ang kahulugan ng mga salita? No? Nalaman na natin ang kahulugan ng salitang mainit. Di ba? Kasi minsan, yung mga kahulugan na yon ay natutunan natin sa karanasan. Yung iba naman ay natutunan natin ang kahulugan sa mga sa pamagitan ng libro o kaya ng diksyonaryo sapagkat yun yung madalas na ginagamit ng mga tao. Ngunit ngayong umagang ito ay ang ating pag-uusapan, ang mensaheng ating pag-uusapan ay tungkol sa kahulugan ng buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Bakit nga ba tayo nabuhay? Tanong ko yan sa akin nung sarili, nung ako'y nagkakaisip na, sapagkat sabi ko, nag-observe kasi ako eh, in-observehan ko yung mga nangyari sa akin, at isa sa mga hindi ko makalimutan na tanong sa akin ay kung bakit ang tao ay pinapanganak pagkatao sa mamamatay. Kasi naalala ko yung lola ko noon, medyo napalapit ako sa kanya. Yung mga lolo ko, nung mamatay sila, ay nagtanong ako, bakit kaya sila nawala, namatay? Then, yung
kapatid ko. Kasi may sumunod sa akin, siya kasi kami magkakapatid, ako yung panganay. Yung sumunod sa akin ay sa murang edad, namatay na kagad siya eh. High school pa lamang ay nawala na siya. Pero nauna yung kapatid ko sa tatay ko. Yung tatay ko naman ay nauna sa lolo ko. Kasi ang buhay ay hindi first come first serve. At yun, yung kung sino na una ay di pinanganak, di siya rin ang maunang mamatay. Hindi pala ganoon. Kaya nagtatanong ko sa inyo, ganyan nangyari. At yung mga tanong ako noon, kung saan tutungo o ang buhay ba'y magtutuloy-tuloy pagkatapos dito sa mundo ito. So mga katanungan ko yan. At isa pang tanong na madalas na umuukil-kil sa akin noon ay yung bakit kaya nangyayari yung mga masasama sa mundo ito. At nagtanong ako noon, kung mayroong Diyos, bakit pinapanood niya ng ba yung mga masamang nangyayari sa mundo ito? Kasi yung panahon na yun, medyo magulo eh. Inabutan ko kasi yung marsyalo. Ayun, nauna pa dyan eh. Pero inabutan ko yung marsyalo noon. Maraming mga krimen na nangyayari at may mga sakuna na hindi natin maiiwasan. Yan ay mga tanong sa akin. Kaya palagi kong tinatanong, ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Lately lang, itong during this pandemic ay isa ako sa mga nadapuan itong virus, no? Pero salamat sa Diyos at naka-recover ako. May mga time nung ako'y nasa karamdaman ay tinatanong, minsan inisip ko, ano kayo mangyari sa akin bukas? Buhay pa kaya ako? Pagka-gising ko sa umaga, buhay pa ako. Ay, buhay pa pala ako. Kasi yung ibang mga kwento noon ay natutuluyan na kagad. No? Kaya minsan tinatanong ko, ano kaya ang mangyayari sa buhay? At isa sa mga na-experience ko noon, yung bang pag ikaw pa rin nasa dulo na ng buhay mo, ang daming mga bagay na wala nang halaga sa iyo. No? Lahat ng mga pinagpagalan mo, wala na. Nakalimutan ko na lahat. Kanina nasabi ng asawa ko tinatanong ko daw, tinagtatanong ako na nakapag-aral pala ako. Ganoon. Tapos pala ako ng ganito, nagturo pala ako ng ganyan. So, nawala sa akin yun. Kahit nga sila, nakalimutan ko rin eh. Nakalimutan ko yung, sino ba kayo? So, nagkaroon ako ng temporary amnesia. Pero, na-recall ko rin, kaya lang, nung time na nangyari sa akin yun, masyadong, rumbled sa utak ko. Hindi katulad ngayon, konti-unti ay medyo at least yung pagsasalita ko ay naiintindihan ko na noon. Nagsasalita ako, pero parang nagpa-pop up lang. Yung parang kang, alam mo yung, siguro may nakausap na kayong addict, o kaya baliw, parang gano'n, no? Na hindi alam yung mga pinagsasabi niya. Dumating ako sa ganoon. Kaya, nagkapasalamat ako sa Diyos sapagkat sa mga nangyaring yun ay may mga natutunan ako at ngayon inais kong ibahagi sa inyo na maaaring magbigay sa atin ng linaw kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. May mga nagtatanong, ay may mga nagsasabi, madalas na sinasabi ng mga tao na ang dapat daw natin gawin ay kumain, uminom at magsaya. Pagkat bukas ay mamamatay ka. So, let's eat and drink for tomorrow we will die. Yun ang kanilang mga prinsipyo. Mag-enjoy na tayo sapagkat pagkatapos dito sa mundo, wala na. So, ang kanilang pananaw ay ang buhay ay hanggang dito lang sa lupa. Kaya mag-enjoy ka na. Lahat ng gusto mong gawin, magpakasaya ka. Dahil yung mga kasayahan dito sa mundo ay hindi mo na maranasan sa pagkatapos dito. So, may naniniwala na ang buhay ay dito lamang sa mundo. Okay? Sa bagay, masasabi natin na ang lahat naman ng tao ay kahantong sa dulo ng kanyang buhay, which is tinatawag natin physical death. Lahat tayo, mayaman, mahirap,
sagana man tayo, kapos, o ano man ang ating mga kasarian, babae, lalaki, bata, matanda, nagdiriwang, katulad niya, may mga birthday, nagdiriwang ng kanilang karawan. At mayroon namang walang may pagdiwang, naghihikahos, dahil sa kakulangan sa buhay, lahat ng tao, no? Malusog man, o kaya may sakit, hahantong doon. May mga taong malusog pero umahantong sa kamatayan. Bakit? Accident. Diba? Hindi ko alala kung dito ko share yung apat na paraan kung paano mamatay ang tao. Diba? Apat yun eh. Una, yung tinatawag natin natural death. No? Yung minsan, sa katandaan nila, namatay. Kaya sakit. No? Natural death. Meron namang namamatay through accident. Yung hindi mo sinasadya, namatay ka. Nabagsakan ka ng, ng troso, o kaya tinamaan ng ligaw na bala, o kaya sa sasakyan ay nabangga, di ba? So, aksidente yun, pero kinamatay niya. Pangalawa, yung maaaring patayin ka. Pero magtangka sa buhay mo na maaaring humantong sa kamatayan. At pangatlo, yung pagpapakamatay. Kitilin mo mismo yung sarili mo at yun na yung maging dahilan ng iyong kamatayan. Ang sabi sa Biblia, itinakda sa tao, sa bawat isang tao, ang mamatay, minsanan lamang, sa kung kahit anong paraan yun, sa apat na paraan, minsanan lang mamamatay ang tao pagkatapos niya ay paghuhukom. It is appointed for man to die once, then after that, judgment. Minsan lang, kaya hindi naman pwedeng yung kasabihan na parang sa pusa, siyang ang buhay, walang ganoon. Hindi pa niya talaga takdang ng kamatayan. No? Walang siyam na buhay. Isa lang ang buhay. Sabi nga we have only one life to give. Meron lang tayong isang buhay na maaaring ibigay natin. So, wala tayong dalawang buhay, tatlo, isa lang ang buhay na meron tayo. Isang buhay lang ang binigay sa atin ng Diyos at ito'y hiram na nais ng Diyos na magamit para sa kanyang kapurihan. So, lahat ng tao ay hahantong doon sapagkat sabi nga ng Diyos sa tao nung kanyang nilikha si Adan at si Eva, sapagkat sa alabok ka nanggaling, sa alabok ka rin magbabalik. Yan ang wika ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 19. Matapos niyang likhain si Adan mula sa alabok, ay sinabi ng Diyos na sa alabok ka nanggaling, sa alabok ka rin babalik. Yung mga na COVID sa ospital namatay. Pag uwi sa bahay, hindi na napaglalamayan eh. Yung bangkay, sapagkat yun ay dumidiretso na kagad sa cremation. At pag na-cremate, yung sinusunog ko, yung cremation yung sinusunog, at nilagay yan sa urn, at magiging abo. So yung ating pong katawan, buo to ngayon, ano? Pero ito ay kapag natunaw, magiging abo. Lupa. Kaya nga sabi ng isang kanta, nagmula sa lupa, babalik ng pusa. Kaya lahat tayo ay may katawan, pero ang totoong tayo, hindi itong katawan. Meron tayong kaluluwa. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito. At sabi ng Biblia, naging buhay na kaluluwa. So, ang totoong ikaw, ang totoong ako, ay hindi yung katawan mo. Kahit paritokehin mo yung katawan mo ay magbabago. Diba? Dati, pogi ako. Dati yun. Nawala ba kayo? Hindi kayo naniniwala. Naniniwala ako kasi nagustuhan ako ng asawa ko eh. Kasi kung hindi ako magugustuhan. Noon yun. Dati may buhok pa ako na makapal, ngayon nanipis na. So lahat ay lumilipas, lahat ay nagbabago. At lahat tayo ay darating sa punto na mawawala sa mundong ito. Kaya nga sabi sa Biblia, tayo ay nagmula sa alabok o nanggaling sa alabok at magbabalik din sa alabok. Kailangan tanong ay hanggang dito na lamang ba ang dapat na maging agwat ng ating iisip? Kung tayo ba'y mag-iisip, yung bang hanggang panlupa lamang ba ang ating iisipin?
natural dahil yung ating katawang lupa ay nangangailangan ng pagkain, di ba? Nangangailangan ng inumin, nangangailangan ng tirahan, nangangailangan ng damit, nangangailangan ng kasiyahan. So, yung ating katawan ay naghahanap ng mga bagay na pangmaterial. Pero yun lang ba talaga ang kailangan natin ng mga bagay na material? Tempora. Yung mga bagay na kapag nakamtan mo na, alala ko yung sa cellphone, ako naman ay 5110. Nagkaroon ng 51. Hindi, bago mag 5110, kami ay gumamit pa ng beeper. Nabutan niyo ba yung beeper? Pantuwa ako na may beeper kasi yung mga message ako nare-receive, kahit nasa labas ako. Tapos nung sumunod, yun na, yung cellphone na text. At yung, bumili pa nga ako ng buy one take pa nun, marami. Kasi hindi ko alam na yung pala yung mga lumang-luma na. Para sa ibang bansa ay mga sophisticated na, may mga picture na. Nakakapag-send na sila mga picture, video na. Sa atin text pala. Huling-huli na tayo. So naghahangad tayo doon sa pa-update ng pa-update. No? Kasi tayo, by nature, wala tayong satisfaction. No? Wala tayong satisfaction. Para sa bahay, may ibon kami doon, isa. Tapos naging dalawa, naging tatlo, naging apat. No? Parami. Susod daw doon, agila na. Talaga na ng agila. So walang katapusan. No? Kasi yung cravings natin ay tuloy-tuloy, hindi na uubusan ng mga gusto. Di ba? Dati gusto natin magkaroon ng laruan na maganda. Tapos na makuha naman natin, naghanap naman tayo ng iba. No? Yung laruan, kundi totoo na. So ang buhay natin ay laging mayroong paghahangad. Kaya nga ang tanong ay, hanggang doon lang ba ang ating pag-iisip? Yun nga lang ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa lupa o sa mundo nito? Ang kumain, uminom, magsaya, at i-enjoy natin yung mga bagay na nandito sa mundong ito. Ito nga ba lang ang ating dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Na isip ba natin minsan sa buhay natin na kaya natin ito nararanasan, kaya natin natatanggap ito at kaya meron tayo, meron pinanggalingan ito, meron nagbigay nito. O maaaring yung iba sinasabi nila, pinaghirapan ko yan. Alam nyo, minsan naiisip ko sa akin, naisip ko noon, nung malayo pa ako sa Panginoon, pero na-realize ko na kahit anong pagpapagal mo, kapag hindi binigay sa'yo, hindi mo makukuha. Alam ko nun, kasi nagtrabaho sa sales, kahit anong husay mo sa pagbebenta, kapag, binibenta ka ng bahay dun sa sa Ludlo, kahit ilan ang pumunta doon ng bibili, hindi nila mabibili. Kasi, hindi yun, ayaw nila eh. Kaya sabi ko nga, pag-pray natin na mayroong bumili ng bahay nila. Kasi pag nabenta yun, di siyempre, meron kami matatanggap. So ang point doon is kahit anong husay mo, kahit pa may dumating, hanggat hindi ibibigay sa'yo ng Diyos, hindi para sa'yo yun. Naghangat din kayo bumili ng bahay, gusto nga namin bili ng bahay na yun, pero hindi naman napunta sa amin. Kasi nga, ang Diyos ang magpapasya kung anong bibigay sa atin ng Panginoon. Yun ang ating dapat na pag-isipan. Sa ating isipan. Yung mga dumarating ba sa ating mga pagpapala ay naisip ba natin na ito'y may nagbigay sa atin ito? O wala? Maaring sa buhay natin, yung mga dumating sa atin ay nakaligtaan natin pasalamatan yung nagbigay sa atin. May natanggap tayo na minsan ay nung matanggap natin, ang saya-saya natin, tuwang-tuwa tayo. Pero nakalimutan natin magpasalamat doon sa nagbigay sa atin. Ang lagi lang nating naisip, yung sarili natin na, natanggap ko na yung gusto ko. Pero hindi mo naman lamang napagpasalamatan yung nagbigay sa iyo. Pero alam niyo po ba na
sa totoo lamang, lahat na mayroon tayo ay ito'y galing sa Diyos. Walang anumang mayroon tayo na hindi galing sa Diyos. At kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 15 verse 15, apart from me, you can do nothing. Sapagkat kung hiwalay ka sa akin, ay wala kang magagawa. Kapag ang Diyos ay wala sa atin, pag ang Diyos ay walang pagkilo sa atin, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, itong ginagawa natin ito ay para tayo mapalapit sa Diyos. Hindi ito isang pagkakaroon ng relihiyon. Kasi tayo, pagkapanganak lang natin, automatic may relihiyon na tayo eh. Kung anong relihiyon ng magulang natin, automatic yun na kagad. Pero, ang tanong, may relasyon ba tayo sa tunay na Diyos? Yun ang mahalaga. Anong ugnayan natin sa Diyos? Anong ating relasyon sa Panginoon? Ano? Baril yun. Sabi nga sa Biblia, ano nga ba ang mapapakinabangan ng isang tao, sabi ng Panginoong Jesucristo? Makamtan man niya ang buong sanlibutan o lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Yan ang sabi ng sa Mateo 16:27 o 26. Na kung makamtan man lang natin ang lahat ng mga gusto natin sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, anong silbi ng lahat ng ito? So sa mga tuwid, mayroong bagay na gusto natin pero hindi mahalaga. Alamin natin sa buhay natin, ano ba ang mahalaga? Ang mahalaga, buhay. Anong silbi ng mga bagay na meron ka kung bangkay ka? Di ba? Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga kapatiran, sa aking sa aming pamilya, sa mga kapatid ko, na mas mahalaga ang buhay kaysa bagay. Maraming kahit sa mga magkakapatid, sa pamilya, kasi nag-aaway-aaway dahil sa bagay. Alala ko nung mga bata pa kami, nag-aaway kami sa laruan. O kaya sa pagkain, lalo na marami kami. Ang lamesa namin mahaba kasi ilan kami siyam. Ay di siyam plus 2, di 11 kami sa lamesa kasi nanay ko ay may bisita pa. Kaya laging ang tatay ko kapag ng lamesa, magpapagawa siya talaga ng lamesa mahaba. Ano naman sa probinsya mahaba, sama-sama pag kumakain. Hindi sa bahay nga pag kumakain kumakain doon, kumakain dyan, kumakain doon sa saan. Noon sa amin, pag oras ng kainan, sama-sama. Kaya magkakaharap. Ngayon hindi. Dahil sa may TV, pag kumakain, nanonood ng TV. Noon hindi. Walang TV noon eh. Kaya pagkakain, sama-sama. Tapos doon sa kainan, share kami. Tapos ang gagawin ng nanay ko ay kung ang sinaing ito konti lang, hati-hati. Kung ano umabot sa iyo, edi yun lang. Kung malakas kang kumain, magagalit ka. Kaya minsan nag-aagaw na pagkain. Nag-aagaw na pagkain sa kapatid. Saka minsan sa ulam nag-aagaw. At yun ay nagiging dahilan ng pag-aaway. Dahil nga sa meron kang paghahanga. At yun ang nagiging dahilan, yung mga bagay na yun, ay ang nagiging dahilan ng mga pag-aaway at hindi pagkakasundo. At minsan nga, lalo sa mga pagmalalaki na, humahantod pa minsan sa patayan. Minsan, lalo sa pagmana, umaabot sa mga pagpaslang. Yan ay nakakalungkot. Kaya, sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang silbi. No? Merong isang kinuwento ang Panginoon, isang mayaman. Nagpakayaman siya. At sa kanyang pagpapayaman, lahat ng kanyang na likong na ani ay nilagay niya sa kanyang kamalik. At marami na yon, nagpatay siya ng maraming kamalik at pinuno niya yon. At nakita niya, ang dami ko ng mga naipon. Kaya sabi niya, ang gagawin ko ay magpapakasaya na lamang. Kasi lahat ng mga bagay na gusto niya, nandiyan na. Magpapakasay na lang siya. Pero ang sabi ng friend sa kanya, hangal. Ngayon din,
Sa oras na ito, ngayong araw na ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Ay di, sayang. Diba? Yun ang sinasabi ng Biblia. Masasayang na ang buhay. Kaya nung ako'y nandun sa panahon na akala ko mamamatay na ako, wala nang value lahat. Nawala lahat. Yung mga value ng mga pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay sa sarili mo, iniisip mo na lang sarili, yung ano mo, hahantungan mo. Ito na lang iniisip ko eh. Kaya ko na nasabi dahil naranasan ko yun. Noong una hindi ko pa masasabi nila eh. Dahil hindi ko pa naranasan. Pero nung naranasan kong malapit ka ng yung parang ito na yung huling mga araw mo, parang nagbibilang ka na lang. Wala akong madadala kahit 5 dulig o yung 5 butas. Yung 5 natin butas eh. Wala. Kaya, kapag tayo ay haharap na sa kamatayan, sabi nga sa sinabi ko kanina sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa bawat isa sa atin ang mamatay. Minsan lang, pagkatapos ng haharap tayo sa Diyos at hukuman na tayo. Ano ba ang mangyayari sa atin kapag tayo humarap na sa Diyos? Kaya dapat na pag-isip-isipan natin. Tandaan natin, sabi ko sa inyo, ang kamatayan ay hindi first come first serve. Yung lolo ko, huli pang namatay doon sa kapatid ko, saka doon sa tatay ko. Ngayong itong taong ito, saka nung nakarang taon, di ba, ang daming mga sikat na mga celebrities na naggulantang tayo. Kahit ngayon, ito, huli lang, yung president, diba? Si Pinoy, pumanaw na rin. May mas mga matatanda pa sa kanyang mga politiko. Si Enrile, buhay pa. Si Enrile, buhay pa. 90 plus na yun. Oh? Eh, ang layo ng agwat niya kay Pinoy. Kumbaga, halos apo niya na yun eh. Pero lakas pa ni Enrile. Hindi natin naman buhay. Kaya nga dapat laging handa tayo. At ang mga bagay nito ay dapat nating pag-isipan. Malaman natin ano nga ba talaga ang kahulugan ng buhay. Kung tayo ay magiging tapat sa ating sarili, aaminin ba natin sa ating sarili na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos? Na ang Diyos ay banal at wala tayong karapatan makalapit sa Kanya sapagkat banal siya. Maaari ba nating sabihin kung tayo magiging tapat sa ating sarili na, oh Diyos, ako hindi karapat dapat sa iyo sapagkat ako'y makasalanan. Na maitutuloy mo ba ang sarili mo na ikaw ay makasalanan, nangangailangan ng pagsisisi at nangangailangan ng kapatawaran. Dahil sa mundong ito, alam mo ba sa ang nais ng Diyos sa atin, hindi nakakasala. Pero lahat tayo nakakasala. Sapagkat sabi ka ni Apostol Pablo, lahat tayo ay makasalanan. Walang sino man ang nakaabot sa pangantayan ng Diyos. Lahat tayo. Kaya huwag niyong isipin na, si Pastor, buong ba na yan? So, siguro mas makasalanan pa ako sa inyo, sa dami ng kasalanan. Pero alam niyo po ba, yung isang kasalanan lang na nagawa natin, ang katumbas nun ay parusang kamatay. Pero tingnan yung biyaya ng Diyos. Sa isang kasalanan na nagawa, pinatay ka ba kagad niya? Hindi. Pero ang Diyos ay mahabagin sa atin. Kinakahabagan niya tayo. Pasalamat tayo sa Diyos na bagamat tayo mga makasalanan, ay kinakahabagan niya tayo. Kaya kung tayo nalapit sa Diyos, lumapit tayo na merong pagsisisi at may paghingi ng kapatawaran. Marahil, sa marami hindi ito napapansin. Pag ikaw nakasuot ng, sa akin, nakaparang ako, di ba? Pag nakita mo ay parang napakalinis ng damit. Maayos yung mukha. Talagang maganda ang kanyang pamumuhay. Siguro, at palaging nasa simbahan, siguro maaaring isipin mo na, mas banal siya.
Kasi nakikita mo yung kanyang panlabas. Pero, hindi natin alam kung ano yung nasa puso niya. Kaya nga ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ng katawan tao siya, ay nagagalit siya doon sa mga tinatawag natin hipokrito. Yung, alam niyo sa tang hipokrito, ang kahulugan niya na yung pagmamaskara. Yung pagmamaskara, nagkamaskara ka. Sabihin, nagbabalat kayo. Pag hipokrito, nagbabalat kayo. Ibang, ang sa harapan ng tao ay malinis ka, matuwid ka, makadiyos ka, pero sa totoo lang, ay hindi. Kaya nga tayo, sa katotohanan, likas sa atin ang pagiging makasalanan. Tayo para mga tupang ligaw na nawala ng pastol. Ano ba yung siguro sa mga nag-alaga na ng kalabaw sa probinsya, sa probinsya kasi yung mga kalabaw, kambing, baka, yun ay binabantayan ng mga pastol na para hindi maligaw. Tayo ay parang mga tupang ligaw na nagkanya-kanyang mga landas. Tayo ay napunta sa mga lugar na hindi natin alam ang ating patutunguhan. Kaya nga, pag-isipan natin nasa ang lugar na ba tayo sa buhay natin. Tingnan natin, ano ba yung lugar na kinalalagyan natin sa buhay. Huwag yung dito sa Santo Niño, kundi sa kalagayan mo bilang isang tao, sa kasaysayan ng iyong pagkatao, nasaang bahagi ka na ng iyong buhay. Kasi may mga tao na ang buhay nila ay naging miserable. Yung iba ay walang direksyon. Yung iba naman ay pabaya. Walang pakialam sa kung ano mangyayari sa kanilang buhay. Kaya dapat pag-isipan natin ngayon sa ating buhay. Ito yung mensahe sa atin ng Diyos eh. Pag-isipan natin, nasa ano tayo? Nalala ko yung isang kanta, sabi ng isang kanta, nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ko pupunta. Maaari nasa hangin ako, di alam kung saan ang tungo. Parang ang isang yung bulak-bulak o isang dahon na tinangay ng hangin na hindi alam kung saan ang tungo. Pero hindi ganun ang dapat buhay natin. At meron tayong direksyon. Meron tayong dapat direksyon. Totoo, minsan lamang tayo sa mundong ito, mabubuhay. Pero dapat maunawaan po natin na hindi nagtatapos ang buhay natin sa mundo. Dito tayo sa mundo nakatira, pero hindi tayo mananatili. Kumbaga, parang isa kang manlalakbay na nakadaan ka lamang dito. Hindi ito yung permanenteng lugar na tutunguhin natin. Sang-ayon nga sa Panginoong Jesucristo na meron tayong dapat na paghandaan. Kasi tayo ay tutungo sa kabilang buhay at sa kabilang buhay ito'y walang tapusan na. Sabi nga ni Juan sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sabihin sa lahat ng mga makasalanan dito sa mundong ito, at kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang kung ang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa makatuwid, kapag tayo ay wala sa Panginoong Jesucristo, ang tutunguhin natin ay kapahamakan. Kapapahamak ang lahat ng tao. Hanggat wala sila sa Diyos, hanggat wala silang Jesus sa buhay nila, ay ang dulo ng kanilang buhay ay kapahamakan. Kaya nga mahalaga na ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakilala sa tunay na Diyos. So yun yung ito po yung aming misyon, ang ipakilala ang tunay na Diyos sa bawat isa sa atin. Upang kung tayo ihaharap sa Kanya at tayo wala sa mundong ito, meron tayong direksyon na pupuntahan. At doon, sa lugar na yun, tayo ay ligtas.
Katotohanan yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao ay maipanganak na mag-uli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So, kailangan tayo maipanganak na mag-uli. At paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa maliban sa akin. So, hindi pangalan ng anumang samahan ang ating dapat na sampalatayanan, kundi si Jesus na siyang Diyos na nagkatawang tao. Sa Kanya tayo sumampalataya sapagkat siya ay naparito upang iligtas tayong mga makasalanan. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Hanggat wala kang tunay na Jesus sa buhay mo, ang buhay mo ay walang tunay na kahulugan. Sabi ni Jesus, naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabing kasiyasiya, hindi ito palaging masaya. Kundi ang sinasabi ni Jesus, upang magkaroon tayo ng buhay na makahulugan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Makabuluhan ang buhay. May mga taong buhay pero walang kabuluhan. Walang saysay. Parang naparito sila, nasa mundo sila, para lang kumain. Kaya pag tinatanong tayo, ano ba ang tama? Nabubuhay ka para kumain o kumakain ka para mabuhay? Ano ba ang tama doon? Nabubuhay ka ba para kumain o kumakain ka para mabuhay? Baka yung iba sa inyo ay nabubuhay para kumain. Ibig sabihin, ang dahilan lang ay para kumain. Kaya ako narito kasi para kumain. Okay, nabubuhay ka lang, huwag na lang pagkain. Nabuhay ako para sa mga bagay sa mundo. Hindi yun. Nabubuhay tayo, hindi para kumain, kundi kumakain tayo kasi kailangan natin yun para mabuhay. Yun yung tama. Pero sabi naman ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, tunay na kahulugan ng buhay ay sa pamagitan ni Jesus, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag walang salita ng Diyos, buhay ka nga pero walang katuturan, walang direksyon ang buhay. Bukan niyo mga kapatid, ang buhay ay susumpungan lamang kay Jesus. Si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Kaya kailangan natin kilalanin si Jesus sa ating buhay. Mahalin natin si Jesus sa ating buhay. Paglingkuran natin si Jesus sa ating buhay. Magkakaroon ng kabuluhan ng buhay natin. Minsan ang iba nga ang kanilang buhay umiinog lang sa business. Yung iba naman sa pamilya lang. Yung iba naman sa sports. Doon lang umiikot ang mundo nila. Yung iba nga, alam ko, kasi kasama ko mga teacher, doon ako naging teacher ako eh. Yung ibang mga teacher talagang di buhot sa kanilang pagtuturo. Doon na sila tumanda. Yung iba hindi na nakapag-asawa. Kasi nga, nandoon ang buhay nila sa pagiging guro. Pero pag nag-retire sila, wala na, hindi sila guro. Kaya ang tanong, ano na mangyari sa buhay pagkatapos ng maging guro? Kaya ito yung pinaka-tamang sagot sa katanungan, ano ang kahulugan ng buhay? Ang tunay na kahulugan ng buhay ay si Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan. For me to live is Christ and to die is gain. Na kay Jesus lamang ang totoong kaganapan at nasa Kanya ang tunay na kaligtasan ng buhay. Nasa Kanya ang pag-asa. Kapag wala ka ng Diyos sa buhay mo, wawa ka. Kamakailan lamang, mayroon ako isang kaibigan na yung kanyang kapatid ay may cancer. Stage 4. Nung nag-zoom kami, siya ay comatose. Sabi ko sa kanya, ang tao, hanggat ang pinakahuling sense
na pagpapunction sa kanya bago siya mamatay ay pandemic. Yung kanyang sense of smell, maaaring mawala na yun, hindi wala na sa maamoy. Sense of taste, yung wala na panlasa. Sense of seeing, yun na sa makakita. Sense of smell, wala sa maamoy. Sense of touch, wala sa nararamdaman. Ang pinakahuli, sense of hearing. Pandinig. Kaya nga, doon sa Zoom, pagkapat siya nakakoma, yung cellphone ay nakaano sa kanya na buhay pa siya, nagbibigay na ng mga message, ng papasalamat yung mga kapatid, tapos encouragement. Kasi mahirap magbigay, magpasalamat kapag doon na sa ano, di ba? Minsan tayo nagbibigay ng bulaklak kapag wala na. Kaya maganda, buhay pa, nagbigay na tayong bulaklak sa mga mahal natin sa buhay. Pero huwag naman yung bulaklak na pupunira rin. Hindi ganoon. Kundi yung bulaklak, ano ba? Pagpaparamdam mo ng pagmamahal. No? Ewan ko bakit ba bulaklak ang binibigay? Kasi ang bulaklak, parang buhay yan. Mabilis malanta. Nalalanta ang bulaklak. Tayo raw, ang buhay daw natin ay parang bulaklak. Na ngayon ay sariwa, paglipas ng ilang sandali, lanta na, wala na. Parang usok. Ang buhay natin ay parang usok na ngayon nakikita mo, paglipas ng ilang sandali, wala na. Yung sa Davao, isang attorney, nag-program ng program niya sa radyo sa libreng pagkukonsulta sa mga kaso. Nung oras na yon, masigla siya, pero paglabas ay binaril. Natay. Pero napapakinggan ng mga tao, ang saya-saya, tapos mga ilang sandali lang paglabas doon sa studio sniper. Binaril. Patay silang yung asawa. Kaya nga, dapat pag-isipan natin, ang buhay natin ay madali lang. Ngayong taong ito, pag tinitingnan ko yung nakaraan, parang kailan lang si nanay, pinakamatanda dito yata lang tayo Pag binabalikan mo yung nakaraan, parang kahapon lang Hindi mo mabilang yung taon. Mabilang mo yung taon, pero yung panahon na naranasan mo yun, parang kailan lang. Ang mga pangarap natin kay hirap abutin, parang kailan lang. Dati ay, nung bata ako, gusto ko agad tumanda. Kasi nung bata ko, palagi ko nauutusan maghugas ng pinggan. Ayaw na maghugas ng pinggan. Kasi naglalaro, tapos utusan ka maglaro ng pinggan. Kasi pag tumanda ako, maghugas ng pinggan. Kukuha ako ng katulong para maghugas ng pinggan. Pero ngayon, maghugas pa naman ng pinggan. Tutulong ko sa mga magulang ko maghugas ng pinggan. Maglinis ng kawali. Kasi mga kawali, kaldero, yung tinuro sa akin yung laging tinatanggal yung mga uling sa yun ang natutunan ko yun Akala ko hindi ko na gagawin. Pero tumanda ako, kailangan pala kasi sa bahay, kailangan yung kaldero kawali, malinis. Di ba? Pagpasan mo. Parang kailan lang yung kahapon. Ngayon, tinan mo. Andito na tayo. Purihin ng Panginoon. Sapagkat buhay tayo. Tayo ay hindi niya pinabayaan. Tinawid niya tayo sa mga problema at suliranin. Sinanay, tatay, dami na mga problema dinaanan. Ilan ang bulungan ang dinaanan ninyo. Bago pa ba sa inyo? Hindi na bago sa inyo yung mga bulungan na. Ilang bulungan na dinaanan ninyo, di ba? Na lampasan. Kumbaga, hindi kayo naninibago. No? Parang sa nanay. Kung halimbawa meron ka ng 3 anak, kung anak mo, isa. Kung nadalawahan niya, hindi ka naman ninibago kasi alam mo na kung paano manganak, di ba? 5 na lang kung after 10 years, kaulit ng anak, mga nanay ka. Hirap ka ulit. Pero alam mo na, na-experience mo na. Kaya sa buhay natin, natututo tayo sa mga karanasan. Pero ngayon, ano ba ang kahulugan ng mga naranasan natin sa buhay? May natutunan ba tayo sa mga nakaraan? Kung tayo ay nauuhaw sa buhay natin, siya yung
kasapatan natin. Siya yung bukal ng ating pangangailangan sa kauhawan. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, siya ang pinagmumulan. Siya ang nagbibigay buhay. At kung tayo nauuhaw, kapag meron tayong Kristo sa buhay natin, ay hindi na tayo mauuhaw. Kung tayo nabibigatan, magiging kagaanan natin si Jesus. Sabi nga ni Jesus, lumapit kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan ng lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung tayo hirap na sa mga kasalanan natin, ang Panginoong Jesucristo ang siya magpapatawad sa atin. Nasa Kanya ang ganap na kapatawaran. Kung tayo ay nasa kadiliman, ako nung bata ako, takot ako sa dilim eh. Sabi pala ang takot, kung saan galing? Ang takot, ang pinanggagalingan ng takot ay kakulangan ng kaalaman. Fear comes from lack of knowledge. Hindi mo kasi alam. Hindi mo pala naranasan. Hindi mo alam. Ang tinuro sa akin noon, kapag madilim, may mumu. May mumu, may aswang, pag may dilim. Kaya takot ako sa dilim. Tapos pag may mga pelikula pang napapanood, di ba? Yung mga mga vampira, mga vampira pa ng panahon namin, mga palabas na, natatakot. Pero ngayon matanda na ako, nagkakaedad na pala, hindi pa matanda, nagkakaedad na ako, hindi na ako takot sa dilim. Kasi bakit? Alam ko na. Kailan ko lang natutunan na hindi dapat matakot sa dilim. Alam niyo bakit? Pag natutulog ako, pinapatay kong ilaw, madilim. Wala man nangyari, pinabukasan eh. Diba? Natatakot ka lang kasi pag gising ka, ang dahil mong iniisip. Katulad ngayon, natatakot tayo. Pag gising tayo, natatakot tayo, nag-worry tayo. Anong kakain natin bukas? Ano pang bayad pa? Sa kukunin pang bayad sa kuryente, sa tubig, natatakot tayo. Kasi hindi natin alam kung saan manggagaling. Kaya ang takot ay nanggagaling doon sa hindi kasi natin alam. Kaya nga mahalaga yung kaalaman. Sabi ng Panginoong Jesucristo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. You will know the truth and the truth shall set you free. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pagpalaya. Pinalalaya tayo sa kamangmangan. Alala ko noon ang mga Pilipino, niloko ng mga Espanyol. Kaya nga nung lumabas si Rizal, pagkita ng El Filibusterismo, doon may tangyari, nag-aalit ang mga praile. Kasi bakit? Nalantad yung kanilang mga pinagagawa. Niloko. Si Rizal pumunta pa sa ibang bansa at nalaman niya na hindi pala ganoon ang pamamalakad ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Dito, pinagsamantalahan ang mga Pilipino. Kaya mahalaga yung alam natin. Inaalam natin. Kapag wala tayong alam, lagi tayong mapagsasamantalahan. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay nag-aaral tayo. Itinuturo, pinapaliwanag. Kaya nga kung halimbawa sa tingin nyo niloloko ko kayo, alamin ninyo. Niloloko kami. Kaya kailangan mag-aral. Alamin. Sapagkat ang takot ay nagsisimula lamang yan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya kung tayo nasa dilim, ang Panginoong Jesucristo ang ating ilaw. Siya ang ilaw sa landas ng ating nilalakaran sa buhay. Kaya kung kayo pagod na, lumapit ka kay Jesus. Siya ang iyong kalakasan. Kaya kung tayo ay natatakot sa kamatayan, kapag nalaman natin na si Jesus pala ang pinanggagalingan ng buhay, hindi ka dapat matakot. Sapagkat kung may Kristo ka sa buhay mo, sabi sa binasa natin kanina, si Jesus ang pinanggagalingan ng buhay. Sabi nga ni Juan, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang
tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Unawaan niyo mga kapatid, kaya kapag tayo ay may Kristo, yung buhay na walang hanggan na yun, mararanasan natin dito sa lupa pa lang. May kabuluhan na yung buhay natin. Walang sayang na sa buhay natin. Kaya kung ikaw yung naghahangad, makapunta sa langit, si Jesus din ang tanging daan. Alam niyo ba pumunta sa bahay namin? Hindi niyo alam, ano? Hindi niyo alam. Di ba? Kaya kung sa bahay namin, pupunta kayo, hindi niyo alam, paano kayo pupunta sa langit? Yung langit, basta lang hindi natin alam. Sino ang maaari maghatid sa atin sa langit? Yung galing sa langit. Sino maaari maghatid sa inyo doon sa bahay namin? Sino? Tumating sa bahay namin, di ba? Kami yun. Gusto pumunta sa amin, hindi kami kayo doon. Kasi doon kami galing. Ganon din sa langit. Sino makakapunta sa langit? Yung nanggaling sa langit. Maraming taong gusto pumunta sa langit sa sarili ng paraan. Sa magitan ng relihiyon, mabuting gawa, yung sarili mo paraan. Pero wala makakapunta sa langit kasi hindi nga nila alam kung saan yun. Ang maaari lang makapunta sa langit ay yung maghahatid sa kanila sa langit. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang buhay, at ang katotohanan. Makakapunta lamang kayo sa langit sa pamamagitan ko. Ako po ang mga kapatid. Yan ang mahalaga, makilala natin si Jesus. Kaya ang tanong, kumain, uminom, at magsaya, yun ba talagang kalugan ng buhay natin? Ngayon ay masasabi po natin, kailangan natin yan. Ito natin yan. Pero, wala sa mga bagay na ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay wala sa mundong ito. Wala sa mga bagay na temporary. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. At kung wala siya sa ating buhay, ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay walang saysay. Kung may Kristo ka na sa buhay mo, yung mga material na yan ay meron ng dahilan sa buhay mo. Nasa Kanya lamang ang tunay na kahulugan ng buhay. At kay Jesus din magsisimula ang tunay na buhay. Hindi magsisimula yan dun sa mga plano mo. Magsisimula yan doon sa pagtupad mo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa binasa natin kanina sa 1 John chapter 5, sa verse 11 and 12, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya. Kung kayo sumasampalataya, meron kayong buhay na walang hanggan sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kaya nga kung tayo'y nangangailangan ng mga bagay na kailangan na sa mundong ito, pag yan ay kalooban ng Diyos, ibibigay sa atin sapagkat kailangan natin. At tulad ng nabanggit ko kanina, hindi mo pa nga hinihingi, alam na ng Panginoon. Kaya humingi ka sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban. Kaya pag alam mo yung kalooban ng Diyos, yun ang hingin mo at ibibigay niya. Pag kalooban ng Diyos yung hinihingi mo, ibibigay ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, at damhin natin sa buhay natin ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagmamalasakit sa atin. At tumawag tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin. Nanampalataya tayo, say magtiwala tayo sa Kanya, at sa paglapit natin sa Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan.
At malalasap natin ang tunay na kapatawaran. Sabi nga ng Panginoong Kristo, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Lumapit tayo sa Panginoon. At tuloy ng bangit ko rin, di ba? Sabi ng Panginoon, kapag may dalawa o tatlong nagtitipon sa Kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. So naniniwala ako, hindi natin siya nakikita, pero naniniwala tayo na ang Panginoon kasama natin dito. Nasa piling natin siya. Kaya kung kayo ay sumasampalataya sa Kanya at mayroon kayong kahilingan sa Kanya, maaari niyo siya kausapin ngayon. Sapagkat siya ay totoo. Ang Panginoong Jesucristo na aking ipinapakilala sa inyo ay totoo. At kung kayo sasampalataya sa Kanya, ano man ang ating hilingin na ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya. Kaya lumapit tayo sa Kanya upang masumpungan talaga natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kay Jesus tayo lumapit. Amen? Amen. So, ito po yung mensahe sa atin ngayon, ang tunay na kahulugan ng buhay. At kung tayo ay may mga katanungan sa buhay natin, hindi naman lahat ay masasagot. Minsan, ngayon, hindi natin, patulad yung sa kwento ko sa inyo kanina, nung ako'y bata, hindi ko masagot yung hindi ko malaman yung sagot sa mga katanungan ko. Pero later on, habang tumatagal, ang Diyos ay nagpapahayag. Saka ko lang naunawaan. Minsan, nung bata, ito niyan, mga bata pa tayo sa pananampalataya, may mga bagay hindi pa natin maunawaan sa ngayon, pero habang tumatagal, ay nabibigyan na tayo ng kasagutan. Habang tumatagal na tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. So, tayo po ngayon ay manalangin. Kung may mga kahilingan kayo, at alam niyo, naisin ng Diyos sa buhay niyo yun, sumampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Karamdaman man yan, at yan ay pangangailangan physical, material, o financial, o emotional, minsan intellectual, tutugunin ng Panginoon yan. At lalong-lalo na kung pangangailangan spiritual. Amen? So tayo po'y mananalangin sa Panginoon at sumampalataya tayo na ang Diyos ay siyang tutugon. Walang kapangyarihan yung panalangin ko, wala rin na akong kapangyarihan, pero yung tatawagan natin ay kapangyarihan. Siya ang tutugon sa ating mga kahilingan. Tayo po'y manalangin. O Diyos Ama, tunay nga na sa oras na ito ay nangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bagamat hindi ko man po, Panginoon, lubusan na ipaliwanag ng ayon sa karunungan mo, Panginoon, sapagkat ako'y kapos, naniniwala naman ako na mayroong pagkilos ang banal na Espiritu sa bawat isa. At ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay tumitimo sa bawat isa sa amin, sapagkat wika nga ng Biblia, na ang iyong mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Lord, I pray that this message will have an impact to each of every one of us. And I also pray, Lord, na ang bawat isa na mayroong mga kahilingan sa iyo, ramdam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Ito man ay physical na pangangailangan, ito man ay emotional na pangangailangan, o kaya relational na pangangailangan. Ito man po, Panginoon, ay financial na pangangailangan, maging spiritual na pangangailangan. O Diyos, Ikaw po ang aming kasapatan. You are the source of everything. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, O Diyos, sa iyo kami lumalapit, sa iyo kami dumudulog at humihiling, Panginoon. Katagpuin mo po ang aming mga pangangailangan. Sabi mo nga, O Diyos, sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naunahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at ang lahat ng aming mga pangangailangan ay idaragdag mo na lamang. Ama, narito po ang mga tinawag mo. Ikaw po, O Diyos, ang siyang nangusap sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng iyong mga salita. At wala pong ibang maaari makatugon sa kanilang mga kahilingan kundi ikaw lamang. Kaya nga, Ama, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Dinadalahin ko po sa lugar na ito ang iyong
pagkilos sa bawat isa sa kanila, nawa sa pamagitan ng iyong pong mga salita, makakilala sila ng lubos at patuloy mo silang pagpahayagan ng iyong pong sarili sa pamagitan ng iyong pong mga salita. Purihin ka, Ama, sa pagtugon mo sa aming mga kailangan. Salamat sa kagalingan, salamat sa provision sa aming mga pangangailangan, kuman ay pinansyal. Salamat sa pagtugon mo, Panginoon, sa aming kailangan. Purihin ka kung ang mga samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Muli tayo po'y magsitayo at awitin natin ng kapit ay puti-puti. Amen. Mabuti ba ang Diyos sa atin? Mabuti ang Panginoon. Sabi nga, God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Amen. Tayo po'y mawit. Ilang espaso. Tunay nga, napakabuti ng ating Diyos. Pinupin mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpas sa walang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpas sa walang nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Mabuti ang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin. Nagmamahal sa atin, kailan ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Ilan pong mga announcement lang.